ko munang ikilala ang aking sarili. Ako si Binibining Generous Kiribay Coino o maaari niyong tawaging Binibining Chen pag mas magulit. Ako ay mahilig sa pagbabasa, makinig ng mga musika, sumayaw at kumanta. Sa pamamagitan ng pagbabasa, dito ako mas natututo at mas nalilinang ang aking pagkakaunawa sa mga pangungusap. At ako ay kasalukuyang nakatira sa Barangay Tadlong, Mabinay, Negros Oriental. Sa araw na ito ay may inihanda akong iba't ibang gawain para sa inyo. Ngunit bago yan, bigyan niyo muna ako ng ilang sandali upang ilahad sa inyo ang ating mga layunin. Pagkatapos ng ating mga gawain, kayo ang mag-aaral ay inaasahang makabubuo ng isang slogan na naglalaman ng malinaw at makabaluhang mensahe mula sa binasa at may paliwanag ito ng mabuti. Pangalawa, makakagawa ng 3 makabuluhan at may kaunayang tanong tungkol sa binasa at maipapamalas ang kasanayan sa pagsasagot sa pamamagitan ng maikli at malinaw na pagpapaliwanag. At ang panghuli naman ay maisasadula ang isang eksena mula sa binasa gamit ang wastong emosyon at kooperasyon ng lahat ng kasapi. Malinaw lang ba ang ating mga layunin? Oo, mabuti naman kung malinaw. Ngayon ay magsisimula na tayo sa ating mga gawain. May iba't iba tayong gawain. Una, ang individual na gawain. Pangalawa, ang pangdalawang gawain. At ang pangatlo naman ay ang pangkatang gawain. Para sa ating individual na gawain, narito ang mga gabay. Nais kong basahin ninyo ito na mabuti at unawain. At narito din ang mga pamantayan upang kayo ay magabay sa inyong gagawin ngayong araw. At bibigyan ko kayo ng maikling kwento upang basihan ninyo sa inyong mga sagot. Kumuha ng isa at ipasa sa inyong mga klase. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang sagutan o gawin ang inyong mga gawain. Narito ang mga papel na inyong susulatan. Ipasa ito sa iyong mga kaklase, binigyan Generosa. At ang iyong 2 minuto ay magsisimula na. Pagkatapos ng inyong 2 minuto ay makipasa ito sa harapan. Malinaw lang ba? Oo. Mabuti naman kung malinaw. Tapos na pakipasa ang papel sa harapan. 1, 2, 3, 4, at 5. Maraming salamat. Sa susunod natin tapo ay babasahin natin at ipapaliwanag ninyo ang inyong nasulat ng mga sipin o ang inyong mga book. Para sa ating sunod na gawain, ito ay ang pangdalawahing gawain. Ngayon, nais kong humanap kayo ng inyong mga kapares at aminin niyo ang inyong mga kapares. Nakahanap na ba kayo ng inyong mga kapares? Oo. Maaari niyo bang harapin ang inyong mga kapares upang mas magkaintindihan kayo sa inyong mga sagot? Para sa ating pangdalawahing gawain, narito ang inyong mga panuto. Kasama ang kapares gumawa ng 3 tanong tungkol sa binasa at ipatanong sa ibang pares. Pagkatapos itanong ay sasagutin ito ng ibang kapares sa harap ng klase. Bubuo lamang kayo ng mga 3 tanong at ang 3 tanong na iyon ay ibibigay ninyo sa ibang kapares at sila ang sasagot sa mga katanungan na iyon. At pipili lamang ako ng isang pares upang sagutan o
magpipresenta sa kanilang mga sagot dito sa harapan. Malinaw lang ba? Oo. Narito ang inyong mga komentaryan. Basahin ito na mabuti at hawain. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang tapusin ito. May mga katanungan ba? Bubunga lamang kayo ng mga tanong. Base sa maikling kwento na aking ibinigay. Mayroon na lamang kayong 1 minuto upang tapusin ito. Tapos na? Hindi ba? Tapos na. Maaari niyo bang ipasa ang inyong mga tanong sa ibang kapares upang pipili lamang ako ng pares na nirepresenta dito sa kanilang mga sagot. Sa unang pares, ipasa ito. Unang tanungan. At dito naman, ipasa ito. Ang inyong tanungan. Tapos na kayong opo. Pipili lamang ako ng isang pares. Pares nila Binibining Bornea. Maaari po yung pumunta dito sa harapan at pakibasa ang mga katanungan at sagutan. Isang tanong lamang ang iyong sasagutan. Kapag sa susunod natin po ay sasagutan ng ibang kapares ang dalawa nating mga katanungan o ang mga katanungan na kanilang inundan. Ang katanungan na aming napili ay, ano ang natutunan mo sa kwento? Ang natutunan namin sa kwento ay, ang tunay na yaman ay hindi nakabase sa pera o gamit, kundi kabutihang asal, kabutihang loob o sipag at ang pagmamahal sa kapwa. Yan lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Binibining Bornea, Binibining Oray. Bigyan natin sila ng masigarbong palakpakan. Ngayon, sa ating huling gagawin, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Magkakaroon tayo ng 2 pangkat. Dito ang unang pangkat at dito naman ang pangalawang pangkat. Para sa inyong mga gabay, narito ang mga panuto. Narito ang mga panuto. At basahin ng mabuti ang mga kamatayan upang kayo ay may basihan sa inyong gagawin. Bibigyan ko lamang kayo ng 4 na minuto upang sa inyong mga preparasyon. At dito naman sa harapan, bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto sa pag-presenta ng inyong mga gawain. Magkakaroon kayo ng pagsasadula. Handa na ba ang lahat?
Tatanungin ko ulit, handa na ba ang lahat? Opo. Ang inyong mga 4 na minuto ay tapos na. Ang una dito mag-representa ay grupo nila Binibining Bailoses. Bigyan natin sila ng masigarbong palakpakan. Maaari kayong magsimula. Guys, maaari ko ba kayong tanongin kung pinatutunan ba kayo sa binasa ninyo mula sa paksa? Opo, marami. Ano? Marami. Natutunan ko na dapat tayong magbasa sapagkat sa pagbabasa, hindi tayo malilila. Ikaw, Binibining Roy, ano naman yung naintindihan mo? Bigay na ako kamo sa kwento. Maaari tayong makabahagi ng iba't ibang ideya tungkol sa ibahagi ang sa mag-aral ang aking ideya upang mas maipaliwanag ang ating sarili. At yun lang po, maraming salamat. Bigyan natin sila na magaling na palakpak. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, magaling, magaling. Ngayon, ang susunod naman nating pangkat ay ang pangalawang pangkat. Maaari na kayong pumunta dito sa harapan. Maaari na kayong magsimula. Oh, libro? Kaya ako. Kaibigan din nga kayo dito. Nakasulat pala dito na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera o gamit ng isang tao, kundi sa kabutihang loob, sipag at pagmamahal sa kapwa. Dahil sa kanyang mga natutunan, siguro ang may-ari nito hindi lang siya magaling, kundi ginagamit din niya ang kanyang kabutihang asa sa ibang tao. Maaari. Yun lang po at maraming salamat. Bigyan natin sila ng masigarbong palakpakan. Maraming salamat. Pati kung magagaling pala kayong magsadula. At sa araw na ito, nais ko lang pasalamatan ang lahat dahil kayo ay nakibahagi sa ating mga gawain ngayong araw. At bago natin tapusin ang ating klase na ito o ating ginawa ay inaanyayahan ko ang lahat tumaya. Binibining ni Rosa, pangunahan mo sa ating ganahan. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Ay patuloy na nagaway sa ating lahat. Amen. Paalam na? Paalam po. Maraming salamat po. Ngayon, sa puntong ito, ating balik-tanawin ang mga gawaing isinagawa ng mga mag-aaral batay sa ating binasang akda. Una, sa individual na gawain. Ang mga mag-aaral ay nakalikha ng isang slogan na naglalaman ng mahahalagang aral mula sa binasa at kanilang naipaliwanag sa pamamagitan ng pagsulat nito sa papel. Mahalaga ang gawain ito dahil natututo silang ipahayag ang aral ng akda sa maikli ngunit makabuluhang paraan. Ikalawa, ang pangdalawahang gawain. Ang bawat pares ay nakabuo ng 3 makabuluhang tanong na may kaugnayan sa binasa at naipakita ang kasanayan sa pagtatanong at pagsagot. Mahalaga ito sapagkat hinuhubog nito ang kakayahan ng mga mag-aaral na mag-isip ng mas malalim at makipag-unayan ng mas maayos sa kanilang kapwa.
At ikatlo, sa pangkatang gawain. Matagumpay na naisadula ng bawat grupo ang isang eksena mula sa binasa gamit ang simpleng kagamitan, malinaw na kilos at wastong emosyon. Mahalaga ang gawaing ito dahil nahuhubog ang kanilang kooperasyon, malikhaing pag-iisip at mas malalim na pag-unawa sa akda sa pamamagitan ng pagsasadula. Sa kabuuan ng ating mga gawain na ipapakita ng mga mag-aaral na ang pag-unawa sa isang akda ay hindi lamang nakikita sa pagbabasa, kundi higit na nahuhubog sa pamamagitan ng malikhaing pagpapahayag. Sa paggawa ng slogan, natutunan nilang ipahayag ang aral sa maikli ngunit makabuluhang paraan. Sa pagbubuo at pagsagot ng mga tanong na ipakita ang mas malalim na pag-iisip at pakikipagtalastasan. At sa pagsasadula na ipadama nila ang damdamin at naipakita ang kahalagahan ng kooperasyon sa grupo. Sa makatuwid, ang mahalagang aral mula sa binasa ay mas nagiging makabuluhan kapag ito ay isinasabuhay, ipinapahayag at ibinabahagi sa iba.